Yeah, mga ka-discovery, nandito tayo ngayon sa may veterans dito sa sa Antipolo City, Marilake Highway. Yan, bali ngayon papakita ko sa inyo yung yung pinaka malalim na dahilan kung bakit nagkakaroon ng Carmageddon dun sa may Marcos Highway. Yan, papakita ko sa inyo kung yung possible na dahilan dahil ang Marilake at ang Marcos Highway ay magkaduktong. Yan, papakita ko lang sa inyo yung sample. Bali dito tayo ngayon sa may veterans. Yan, papakita ko lang sa inyo yung lugar na yon, doon banda sa may merong kakaliwaan dito. Yan yung papunta ng San Isidro at kay Sakat. Yung lugar na yan ay napaka daming nakatira diyan. Kung aakyatin mo yung mga kabundukan diyan doon. Yan. Napakadaming nakatira diyan. At itong way na to, itong padiretso na to, ito yung papunta ng Sampaloc Tanay Rizal. Yan, exit yan ng Quezon, Infanta. Pwedeng dumaan dito papuntang Laguna, Pabicol. Yan, kaya wag na magulat yung mga mga government agencies na bakit nagkaroon ng Carmageddon sa Marcos Highway, dahil sa isa sa pinakamalaking populasyon dito sa Pilipinas ay ang Antipolo, dahil ang mga kabundukan at ang populasyon dito ay napakataas. Yan, kaya mga ka-discovery, let's go, samahan nyo akong baybahin at i-rides ang itong Marilake Highway at pupunta tayo doon sa may Marcos Highway at papakita ko sa inyo yung mga dahilan bakit nagkaroon ng Carmageddon noong nakaraang linggo. Kaya tara mga ka-discovery, let's go. Welcome to my channel. Let's go mga ka-discovery. Yan na. Ito na tayo sa paket na tayo ng Buso-Buso. At napakadami ng dito ng populasyon. Except sa NCR, sa mga city sa Pilipinas, alam ko ito talagang pinakamadaming populasyon sa buong Pilipinas. Kung hindi man, hindi lang na census ng mabuti to, pero masasabi ko talaga dahil naikot ko ang mga kabundukan dito sa Antipolo, yung mga bahay, may mga bahay talaga ang kasulok-sulukan ng Antipolo. Kaya masasabi ko talaga na ang Antipolo ang isa sa pinakamaraming populasyon. Siguro kung hindi man ang Antipolo ang pinakamataas na populasyon, siguro hindi na census ng maayos. Pero kung na census ng maayos to, makikita ng mga taga census na yung mga bahay dito sa kasulok-sulukan ng Antipolo, merong sa tuktok ng bundok merong nakatira. Kaya masasabi ko talaga na ang Antipolo ay pinaka madaming populasyon sa buong Pilipinas, except sa NCR, National Capital Region. Uy, racing, daming racing sa Marilake. Woo! Yan, paunahin na natin yung mga racing, mga nagre-racing, mga naka-Aerox. Yun At kaya nagmamadali ito? May plaka ba? Ayun, may plaka. Luma na yung sasakyan pero wala pang plaka. Ayun lumang sasakyan pero walang plaka. Ang nakalagay ay conduction, temporary plate. Yan mga ka-discovery, din na tayo sa Buso-Buso. Yan, pag-usapan pala natin ulit yung bakit maraming dumadaming sasakyan sa Marcos Highway. Isa sa dahilan, ayan, yung mga riders na pumupunta dito. Yan, tapos mga 4 wheels, mga namamasyal dito sa Marilake. Yan, nahinto tayo dito. Ito yung bagong gawang Dunkin Donut
dito sa Marilake, viral na viral. Kabubukas lang kahapon, picturean natin at ano tayo sa sa pag-post dito sa Dunkin Donut na to. Yan. Yan, picturean natin. Dunkin Donut. Let's go! Napicturean na natin yung viral na Dunkin Donut. daming excited dito kasi pag mamamasyal ka nga naman dito sa Marilake ay naghahanap sila ng comfortable at masarap na makakain at makakapihan. Number 1 yan. Basta pag nagra-rates ka, number 1 na kailangan meron kang makakain na masarap at makakapihan na masarap din. Yan, mga ka-discovery, isa pa to sa dahilan bakit ang dami ng populasyon dito sa Antipolo, dahil napakalaki ng kalupaan ng Antipolo. Yan, kung mapapansin nyo, itong pakanan na to, ito yung paglagpas ng arko, yan yung papunta ng Kalawis. Yan, napakadaming nakatira dyan. May daan dyan papuntang Montalban, San Mateo, yung lugar na yan. Napakadaming nakatira dyan. Kung sususugin mo yung loob niyan ay masasabi mo na Antipolo talaga ang pinakamadaming populasyon. Yan, yung Kalawis, Kaysakat, yan may daan dyan papunta ng Buso-Buso, yan San Mateo, Montalban. Yan, ginagawa na nga pala yung kalsada doon para magkonekta na yung yung Marilake saka yung San Mateo, Montalban, para hindi na iikot sa Marikina. Yan, mga ka-discovery, dito na tayo sa Kabading. Yan, itong Marilake nakakaduktong ng Marcos Highway. Bali hindi lang siya national highway. Isa to sa tourist destination na pinupuntahan ng mga riders, ng mga nagka-camping, namamasyal. Napakadami kasing pasyalan dito sa Rizal. Sa tingin ko mas daig na ng Rizal ang Tagaytay, dahil ang Rizal province, ang Tanay Rizal ay napakadaming campsite. Napakadami. Ako taga rito na ako sa Rizal, pero halos hindi ko pa naiikot ang mga campsite. Marami ako hindi napupuntahan dahil sa dami. Yan, at hindi lang siya national highway na dinadaanan papunta sa mga probinsya. Pinapasyalan din siya, kaya yung Marcos Highway na yan, kaya napakadaming dumadaan dyan. Ito pa, papakita ko sa inyo kung gaano karami yung tumatambay dito. Ito, isa sa tinatambayan ng mga riders yan dito sa Inarawan. Yan, overlooking pati Laguna Bay, tanaw dito. Yan, mga nagkakape. Yan, kaya masasabi mo talaga ang tourist spot tong lugar na to. At ang isa sa solusyon na ginagawa ng national government na matagal nang nakaplano, pero hindi ko alam kung bakit hindi natuloy, ang paggawa ng extension ng LRTA Line 2. Yan, dito sa Kogyo. Yan, ang sabi kasi nung pagkatapos ng LRT na dinuktong hanggang Masinag ay hindi natuloy hanggang dito sa may Kogyo Gate 2. Yan, matagal na may plano dyan dahil sinukat-sukat na yung lugar at meron ng plano ang gobyerno dyan. Pagkatapos ng Duterte administration, di na tinuloy ng Marcos administration yung LRT. Kaya masasabi ko talaga na ang Pangulong Duterte ay talagang build talagang ginawa. Maraming project. Etong administrasyon ni Bongbong Marcos ay walang natuloy na project, kagaya na itong LRT na dapat itutuloy hanggang Kogyo, dahil malaking problema nga naman yung sa Marcos Highway talaga, dahil napakataas talaga ng populasyon ng Antipolo. Yan, dito na tayo sa Iceberg, dito sa malawak na kalsada. Yan, tutuloy lang natin. Mamaya papakita ko sa inyo na doon sa may bandang Kogyo, na kung ang Quezon City ay napakadaming populasyon, may kukumpara ko ang Kogyo sa Quezon City
Dahil ang Quezon City, napakadaming populasyon dyan, lalo na dyan sa Luzon, yan, sa Commonwealth, napakadaming mga nakatira dyan. May ahambing ko ang dami ng populasyon dito sa Kogyo, dahil ang kasulok-sulukan ng tuktok ng bundok dyan sa Kogyo ay may nakatira. At hindi yata napapasok ng mga census na maiano talaga nila na ang Antipolo ay isa sa pinakamataas na populasyon sa buong Pilipinas. Mga ka-Discovery, New Pandayan tayo, yan, pati yung kaloob-looban yan, dami nakatira dyan. Itong Marilaki na to, akala ng mga nagra-ride sa highway lang to, hindi nila alam ang mga loob-looban na itong mga bahay dito sa Antipolo. Itong dinadaanan nyo sa Marilaki ay punong-puno yan ang bahay sa kaloob-looban nito ng mga lugar-lugar dito sa Kogyo. Yeah, mga ka-Discovery, dito na tayo sa Padilla. Ngayon, papakita ko sa inyo yung dito sa Kogyo na yung mga stages ng mga traffic na mga dadaanan mo dito, kasi may mga stages dito na heavy traffic palagi, na palagi yung nagta-traffic. Kagaya na itong Padilla. Ito yung unang traffic na madadaanan mo dito sa Marilaki. Yan, bago tayo makarating ng Marcos Highway ay marami ka ng pagdadaan ng traffic. Isa to, itong Padilla. Yan, pangalawang traffic na madadaanan natin ay itong Inarawan dito sa may simbahan. Yan, kasi ang cost of traffic dito, yung mga may mga lumalabas na sasakyan, yung intersection o gaya na ito, may kakaliwa, may kakanan. Yan mga cost of traffic dito, kadalasan dito sa Kogyo. Yan, susunod natin yung yung doon sa may banda sa may Pagray. Yan, yun yung pangatlong cause of traffic na madalas na dito sa Kogyo. At kung mapapansin nyo ulit ay ayan, napakadaming mga bahay dito, pati doon sa may taas-taasan ng mga bundok dito ay yan, ay may nakatira. Kaya nga nagulat ako nung makaikot-ikot ako dito sa Kogyo na yung mga rito, mga lugar dito na napuntahan ko, ay masasabi ko talaga na wow, ang daming nakatira sa Antipolo. Iya, mga ka-Discovery, nandito na tayo sa may Kogyo Gate 2. Yan, ito pa pala isa sa matraffic na lugar dahil maraming mga nakabalandrang mga sasakyan. Yan, tapos may mga tumatawid. Yan, pero minsan lang naman mag-traffic dito. Yan, mga ka-Discovery, kung mapapansin ninyo ay ito yung pinaka palengke ng ng Kogyo. Yan, ito, kung mapupunta kayo dito ay ito yung Kogyo Gate 2. Yan, unti-unti na rin nade-develop tong lugar na to dahil sa dami nga naman ng populasyon dito. Ayan, nagkatayuan na yung mga building dito. Yan, at napakalawak na rin ang kalsada rito. Yan, dito na tayo sa may Kogyo Gate 1. Yan, iniisa-isa natin yung cause of traffic, kung saan yung madalas ang cause of traffic dito sa Marilaki Highway. Yan. At etong lugar na to ay sobrang matraffic din dahil sa mga lumiligong mga sasakyan at may mga nakabalandra. Yan, mga nagbababang mga jeep, kagaya na ito, nagbaba na naman. Yan ang mga cause of traffic dito. Yan, kulang sa disiplina dahil dapat may designated lang sila na loading and unloading, pero hindi nasusunod kaya ng mga jeep. Yan, ito yung isa sa mga cause of traffic dito sa Marilaki Highway. Yun yung pangatlo na cause of traffic. Una yung Padilla, pangalawa yung Inarawan, pangatlo yung sa may gate 2 pala, pang-apat na pala yun yung gate 1.
Ngayon, papunta na tayo sa Pagray. Yan, ayan yung panglima na cause of traffic dito sa Kogyo, Antipolo, Marcos Highway. Yan, Marilaki, Marcos Highway. Yan. Yan mga ka-Discovery, nandito na tayo sa Pagray. Ito na yung panglima na merong cause of traffic. Yan, ang isa sa dahilan bakit matraffic dito ay maraming mga lumalabas na sasakyan at tumatawid at mga nagbababa sa hindi tamang babaan. Yan, kagaya nito, yan, mga jeep. Ayun, may mga tumatawid. Yan, kailangan dito ay tamang unloading and loading at siguro lagyan sana ng overpass kung may budget ang local government. Yan, mga tumatawid. Yan ang cause of traffic dito. Yan, ang susunod naman natin ay Pransya. Yan, yung pang-anim na merong cause of traffic dito sa Marilaki, Marcos Highway, Antipolo City. Yan mga ka-Discovery, sa pang-anim ay ito na ang ating Pransya. Yan. Ang cause of traffic dito ay ganun pa rin. Maraming mga tumatawid at mga lumalabas na sasakyan. Yan, cause of traffic. Yan, maraming mga unloading and loading. Yan, dito. Mga nagbababa sa di tamang babaan. At maliit yung kalsada. Yan, two-way lang Yan, kung gagawin nilang 4 lanes to ay saka sa dami din ang populasyon. Yan, number 1. Sabi ko na kanina paulit-ulit na ang mga nakikita ninyong yan, yung papasok na yan, napakadaming nakatira dyan sa looban na yan, dyan sa may Pransya na yan. Ayan, may mga lumalabas. Yan. Yan ang mga cause of traffic. Yan, dito dapat ang tamang loading and unloading. Yan, sunod naman natin ay ang Masinag Intersection. Yan, dito naman madalas ang ang cause of traffic naman dito ay yung high volume ng ng mga sasakyan na papunta sa westbound ng Marcos Highway, Marilaki. Yan, napakadami ng high volume lalo na sa umaga. Ang taas ng volume ng sasakyan at sa gabi, yan, umaga-gabi. Kaya madalas kapag nagsabay-sabay ang mga sasakyan, minsan yung galing sa holiday ay biglang magkakaroon ng ng pasukan. Yan, biglang high volume ang mga sasakyan dito. Kaya malapit na tayo sa intersection ng ng Masinag. Titingnan natin yung development kasi ang ating interagency government ay nag-meeting, nag-usap-usap kung paano yung magandang gawin. Nagkaroon sila ng coordination na napag-usapan nila na kung paano yung solusyon na gagawin dito sa Marcos Highway dahil sa nangyaring Carmageddon noong nakaraang linggo. Yan mga ka-Discovery, sisilipin natin yung update kung ano na bang kalagayan ng ating Marcos Highway. Iyan, nakago tayo. Yan, marami kasing mga tinitignan na causes of traffic ang mga natin, ang mga gobyerno. Bakit nagkaka-traffic dito? Pero ngayon, papasilip ko din sa inyo kung ano ba yung mga cause of traffic dito sa Marcos Highway. Dahil sa matagal na tayong dumadaan dito ay alam na natin kung ano yung mga cause of traffic dito. Yan, unang-una, syempre pag nagkaroon ng aksidente, yun na yan, biglang taas agad ang volume niyan at mahirap makarecover. Yan, dito na tayo sa may sa may SM Masinag. Yan, ang cause of traffic dito ay maraming mga nagbababa na mga sasakyan dito, unloading and loading. Yan, dito sa lugar na to, kagaya niyan, maraming mga bus, jeep dito. Yan, sila rito, nagkukumpulan. Yan, isa yan sa nagiging cause of traffic. Yan, yung mga bus na yan na nagbababa at yung iba hindi tumatabi, sa gitna pa talaga nagbababa.
Yan, tuloy-tuloy lang natin tong baybayin at hindi na natin puputulin yung video para makita nyo ng kabuuan, dahil itong Marcos Highway yung yung tinamaan talaga ng Carmageddon, na talagang inabot ng hanggang madaling araw yung yung traffic. Ngayon ito Sunday, maluwag siguro dahil sa nadala na rin yung mga tao. Siguro yung iba lalabas na lang hindi Sabado or Linggo kasi bare months ngayon Yan mga ka-discovery, isa pa sa cause of traffic minsan ay yung yung dito yung mga U-turn kagaya nito. Yan. Minsan may mga nagkakat dito tapos pumapasok. Yan, nagkakasingitan at hindi makalabas yung mga sasakyan na dapat makakalabas dahil naharangan ng mga nag-u-turn. Yan mga ka-discovery, maluwag at ang ganda ng improvement ng ating Marcos Highway. Yan, part na rin naman, pwede na rin tawagin itong Marilaki dahil duktong na duktong to ng Marilaki. Yan mga ka-discovery, dito na tayo sa may uy, grabe yung motor na yun biglang nag-swing, delikado yung ginagawa niya. Yan, dito na tayo sa Shell Pugon. Yan, kadalasan naman ang cause of traffic dito, may mga nag-u-turn at di nagbibigay na aksidente dito sa lugar na to. Yun, binagbigyan tayo ng jeep dahil tayo yung nakakamera. Yan. Yan, palabas na tayo ng ito, part pa to ng Antipolo, at pagtawid natin dito ay Cainta, Apos, Marikina, Pasig. Yan, boundary kasi to, kaya nag-usap-usap yung mga local government natin kung ano yung solusyon. Ito ay another U-turn. Yan, nilagyan nila ng barrier to kasi may mga kumakaliwa dito pa Marikina, agad nagiging cause of traffic. Okay lang naman tong barrier kasi nagiging cause of traffic yung biglang kumakanan dito. Hindi naman dapat pakumanan dahil kakagaling ka sa U-turn, ngayon mababaraan mo yung mga papunta ng westbound. Yan, dito na tayo sa may bandang Santa Lucia, dito sa may Pahil Fernando. Yan, cause of traffic dito yung mga lumalabas at pumapasok na sasakyan. Yan lang naman ang cause of traffic dito. Nung nakaraan, ang isa sa cause of traffic ay merong nakalagay doon na operation ng DPWH, yung truck na tinitimbang nila yung mga truck. Ngayon nakita ko nung nakaraan, inalis na dahil siguro sa nangyaring Carmageddon. Yan, at ang isa sa cause of traffic dito, yan yung mga nagbababa at mga nagsasakay ng mga public transport dito sa lugar na to. Kaya mga ka-discovery, tuloy-tuloy lang natin ang ating pagsilip dito sa ating Marcos Highway. Yan, dito pa isa sa cause of traffic dito sa lugar na to ay ang U-turn pa rin, syempre. Yan, madalas kasi may mga nagkakat dito, cutting trip. Uy, biglang papasok. Yan, yung mga imbis na doon pa lang ay pumasok na sa U-turn, ay ang ginagawa ay biglang magkakat, lalo na yung mga galing ng Marikina. Kaya mga ka-discovery, gusto ko lang bigyan din itong itong U-turn dito sa may De La Paz, dito sa sa may overpass dito sa U-turn sa may De La Paz, Marikina at Pasig. Yan, kadalasan itong ito mga galing dito sa lugar na to sa Marikina ay biglang pumapasok para mag U-turn, kagaya na ito pagmasdan nyo. Yan sasakyan na yan. Yan, hindi pala nag U-turn, nilagyan na ng barrier. Okay, ang gandang solusyon kasi pumapasok na yung mga sasakyan, may barrier na pala. Yan, magandang solusyon na ginawa nila doon, na nilagyan na ng barrier. Kasi ang ginagawa ng mga galing sa Marikina, pumapasok doon, pinipilit mag U-turn.
ano, nabablock nila yung mga going to westbound Pakubaw. Kaya maganda yung improvement na ginawa ng ano, ng government doon. Ano sa akin yon, 10 points sa akin yung ginawa nila na yon, at naisipan nila na lagyan ng barrier. Ngayon, ito matraffic banda dito sa ano, papunta ng Ligaya at dito sa Ayala Malls, Feliz. Cause of traffic dyan ay ang ano, yung mga unloading and loading na mga sasakyan at ang mga lumalabas sa mga mall at galing Marikina. Yan lang naman ang mga cause of traffic dyan. At ang isa sa cause of traffic, high volume dun sa westbound Pakubaw. Yan, pag nag-traffic na sa Cubao at hindi na ano yung flow, ay umaabot hanggang dito, mabilis. Kaya ano, kaya mabagal ang usad. Pero pag maganda naman ang flow ng traffic, doon pa lang sa may Katipunan, sa may Aurora Boulevard, minsan ginagawa nila ng paraan, dino-double tap nila yung kagaya na ito, nakahinto dito. Paano ka naman makakaabante? Yan, yan, palabas ng mall, yan, cause of traffic. Yan, mga lumalabas na galing sa Ayala Feliz, yan. Yun, maluwag na ulit. Maluwag na, ayun, may MMDA. Yan, mapapansin nyo, mga cause of traffic doon, yung mga lumalabas doon sa mall. Puti, nandun yung MMDA, ito yung gwardiya. Ayun, didiretsuhin natin to at didiretsuhin natin hanggang Katipunan para makita talaga natin yung ano, yung cause of traffic. Yan, hanggang Katipunan. At kasi pag hindi na control ng Katipunan yung flow ng traffic dito sa Marcos Highway, ay ano na yan, nagkakaroon ng tuloy-tuloy na pabigat na daloy ng trapiko. Yun, napakaluwag, napakaluwag. Ibig sabihin ano, magandang ano, ng update ng ano, ng naisip ng government. Yan, talagang pinagandaan nila ng maayos. Napakaluwag. Ang galing, good job sa ano, sa naisipan ng government na interagency meeting. Yan mga ka-discovery, dito na tayo sa SM Marikina. Yan, medyo matraffic ng konti pero normal to dahil yung ano, yung intersection dito sa Katipunan ay ano, may timer yan at umaabot hanggang dito yung ano, yung traffic. Normal yan na itong anong to, itong part na to ay pag traffic dito sa lugar ng Marcos Highway. Ano to, nasiraan, ayun, siraan yung jeep kaya pala matraffic sa lugar na yon. Ayun, maluwag na ulit. Yung mga kadalasan mga traffic dito talaga ay aksidente. Kagaya nun, may jeep na ano, na nasiraan. Yan, high volume agad yung traffic pero paglagpas natin, ayan, maluwag na ulit. Yan, dito sa part na to sa ano, sa Marcos Highway. Yan, pa Aurora Boulevard na tayo. Ay ano, normal to na dito ay madalas matraffic dahil nandito na tayo malapit sa stoplight intersection. Yan, dito na tayo sa ano, Katipunan intersection, stoplight intersection. Bali mag-u-turn na tayo dyan paglagpas dyan para makaikot na tayo pabalik at tignan naman natin yung ano, yung eastbound. Yan, papunta ng ano, ng SM Masinag ulit. Yan, u-turn lang tayo dito.
Yan, maluwag ang daloy ng trapiko. Kahit bare months at mall hours ngayon ay maganda ang flow ng ng trapiko. Yan mga ka-discovery, U-turn na tayo dito. Pabalik. Tignan naman natin yung eastbound kung maluwag din. Yan. Mukhang konti na mamasyal ngayon dahil sa sa nangyaring Carmageddon. Yan, babalik na tayo. Yun, go na tayo dito sa Katipunan intersection ulit. Yan, pabalik na tayo. At sana maluwag. At talagang na umahanga ako sa development na ginawa ng ng government interagency. Yan, local and national government ay nag-usap para masolusyonan ang daloy ng trapiko dito sa Marcos Highway. Yan, grabe, napakaluwag. Talagang nakakamangha dahil sa gantong panahon ay nangyari? Bakit napakaluwag? Nakakapagtaka na dapat matraffic ay napakaluwag ngayon. Yan, dito na tayo ulit sa Marikina, dito sa Marikina Riverbanks, SM Marikina. Yan, napakaluwag, dire-diretso pa rin ang daloy ng trapiko. Napakaganda naman. Napakagandang napakagandang development pag ganito talaga. Yan, malapit na tayo dito sa Ligaya. Yan, cause of traffic naman dito ay yung mga kumakanan papunta ng Pasig. Yan, pero sa ngayon ay nakikita ko naman ay maluwag. Flow naman ang natin, ang ating daloy ng trapiko. Yan, yung mga biglang galing sa U-turn, tapos kakanan dito, cause of traffic. Yan, dito ay medyo masikip kasi dadaanan naman tayo sa dalawang mall na Santa Lucia and and Robinsons Mall dito sa Cainta, Pasig. Ay ay marami ring lumalabas na mga sasakyan diyan. Yun, heavy traffic ang ating ang ating eastbound. Yan, dito sa kaliwa kasi ay mga pa-U-turn to. Yan, yung mga sasakyan nandito sa kanan at tayo yung motor naman ay nakakasingit tayo dito. Yan, yan, matraffic dahil sa sa mall hours. Yan, maraming mga lumalabas na mga sasakyan. Uy, pwede na palang dumiretso dito, dati kasi hindi yan yung isa sa development pala. So, pinapadiretso na nila yung sasakyan. Dati U-turn lang yan, dito na tayo sa sa Robinsons Mall dito sa Pasig. At paglagpas lang ng konti Santa Lucia Mall. Yan, Sunday kasi ngayon ay maraming nagmo-mall ngayon, kaya asahan na natin na medyo medyo matraffic sa lugar na to. Yan, lalo na yung pakanan ay papunta ng ng Cainta. Yan, marami mga kumakanan dyan, tapos may padiretso yung papunta naman ng Antipolo. Yan, kaya ito talaga laging traffic dito kasi dahil sa dalawang mall na nakalagay dito. Yan, ang madalas naman na cause of traffic dito ay yung mga sasakyan. Kagaya dito yung mga jeep. Yan, umihinto dito sa nag-unloading and loading. At yung mga biglang kakanan kagaya nito ay niya yung flow ng ng sasakyan. At meron dito mga palabas dahil galing ng Cainta. Yan, kakanan,
Tapos kakaliwa na naman sa U-turn papunta ng Marikina. Ayan yung kadalasan na ano dyan sa part na yan, dyan sa may Felix Avenue. Yan, mga sasakyan na lumalabas sa Felix at palabas dito sa Marcos Highway. Yan. Tingnan natin, silipin natin kung ano yung development na ginawa nila dyan. Ayun, meron ako nakitang traffic enforcer. Yan. Ayun. Yan, ito yung cause of traffic dito. Yan, di nagbibigayan kadalasan dito. Yan, ayan, pinagbigyan natin. Yun, tapos ang number 1, ito yung dito, yung unloading and loading dito na yun, buti wala ngayon. Yan, madalas dito talagang balandra mga sasakyan dyan. Ayun, nilipat nila banda doon. Ang laking nun. Ang laking ginhawa niyang ginawa ng MMDA na yan. Yan, dito na sila nagsasakay Yan, tamang tama yan dahil malapit kasi sa intersection yung yung minsan yung mga jeep, mga bus dun sa intersection nagsasakay, kaya nagko-cause of traffic. Talagang kung hindi mangyayari yung Carmageddon, hindi makakapag-isip ng natin yung MMDA kung ano yung solusyon na gagawin. Iyan, goods na goods yung natin, isbam, maluwag. Doon lang banda sa may talagang nagta-traffic doon sa may Santa Lucia Felix Avenue doon. Pero ito sobrang luwag. Talagang talagang napaganda ng government kung magtutulong-tulungan at mag-uusap-usap ay talagang masusolusyonan ang problema. Yan. Naman sa cause of traffic dito sa lugar na to ay itong subdivision dito, yung Pilinbes. Dati kasi pinipilit nilang pumasok dito sa U-turn dito. Ayun, nilagyan na ng barrier. At hindi na sila nakakalusot. Yan, dito na sila mag-U-turn na sila ron sa may kabila. Yun ang isa sa development dito. Napakaganda. At ang isa sa suggestion ko pala dito sa part na to, lagyan nila ng 200 meters or 500 meters na merong U-turn dito, kasi madalas ang aksidente dyan kasi walang nakalagay na U-turn na malaki, tapos nakalagay na 200 meters sa U-turn slot. Yan, sana lagyan nila ng signage dito kasi dalawang U-turn dito dito sa part na to, dito sa SM Masinag. Yan, tingnan natin kung sinaraan nila. Ayun, bukas na bukas. Sana lagyan nila ng signage. Ayun, may nakita ako nag U-turn. At ang isa sa cause of traffic naman dito sa part na to, itong lugar na to. Yan, madalas yan, mga nagsisimba, mga sasakyan. Ito, ele-elera sila dyan. Tapos dito naman yung mga unloading and mga loading na mga nagsasakay na public transport. Yan, dito sa lugar na to. Pero ngayon, wala yung mga bus. Kaya maluwag. Ang laking improvement yan. Siguro sa loob na nila nagpapasakay dito sa loob ng na to. Kaya mga ka-Discovery, ang ganda ng development na ginawa ng ating ng interagency na government, local and national. At humahanga ako dahil sa pag-uusap nila at solusyon na ginawa nila ay napaganda nila ang daloy ng trapiko dito sa Marcos Highway, Antipolo, Pasig, Marikina at Quezon City. Kaya mga ka-Discovery, hanggang dito na lang ang ating update dito sa nangyaring Carmageddon dito sa Marcos Highway, Antipolo City. Yan, hanggang dito na lang, hanggang sa muli. Thank you for watching.